salamat sa pagpapalaran ng Come to Earth and Let's Society Daily Devotion. Ako po si Alexander Lawrence from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay paano kung walang Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa presuppositional apologetics. Ngayon po ang ating Bible readings ay tungkol sa Hebrews chapter 11 verse 3. At buksan po natin ang ating pusong isip sa mga salita ng Diyos. So sabi ko na, by faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. At sa Tagalog, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Teaching number 1. The Bible is the highest authority. Ang Biblia ay ang pinakamataas na otoridad. Ibig sabihin, ang Biblia ang pangunahing batayan ng lahat ng ating paniniwala, pag-iisip at pamumuhay. Hindi ito basta pa-opinyon lamang ng tao. Hindi ito ang salita ng Diyos na dapat ang sundin sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag may tanong tayo tungkol sa tama at mali, katotohanan o kasinungalingan, ang Biblia ang ating dapat pagbatayan. Teaching number 2. The Bible interprets people and the world. Ang Biblia nagpapaliwanag sa mga tao at sa mundo ang paraan ng ating pagtunaw sa sarili, sa ibang tao at sa buong sanlibutan ay dapat nakabatay sa itinuturo ng Biblia. Sa halip ng mundo ang dikta kung paano natin dapat makita ang buhay. Ang Biblia ang lente kung saan natin dapat tingnan ang lahat. Pinapakita nito kung paano ginagalaw ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Teaching number 3. The Bible shapes our worldview. Ang Biblia ang humuhubog sa ating pananaw sa mundo. Ang ating mga desisyon, prinsipyo at pananaw sa buhay ay dapat hinuhubog ng salita ng Diyos. Sa halip na makidahil sa mga isipan ng sanlibutan, hinahayaan natin baguhin ng Biblia upang makita natin ang mundo ayon sa buhay at katotohanan ng Diyos. Application number 1. Uncover God's truth to him. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa kalangan, kundi para rin sa kagalingan. Sa pamamagitan nito, naibubon niya ang ating mga sugat, emosyonal, spiritual o moral, at ito rin ang ibibigay ng kagalingan, kaaliwan at lakas upang makabangon. Application number 2. Use God's word to interpret people and the world. Sa halip na umasa sa opinion ng ibang tao o sa kulturang makalupa, dapat natin gamitin ang Biblia bilang gabos sa pag-unawa kung bakit ganito ang takbo ng lipunan at kung paano tayo makikitungo sa iba. Tinuturo ng Biblia ang tamang pananaw sa dignidad ng tao, katarungan at pag-ibig. Application number 3. Understand the redemptive history of the Bible. Mahalaga na makita natin na ang buong Biblia ay may isang linis. Ipakita ang plano ng Diyos na iligtas ang tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Jesus. Kapag naunawaan natin ito, mas lalalim ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, dahil nakita natin ang kabuuang kwento ng kanyang habag at kaligtasan. Ngayon lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.